si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Nakipag-ugnayan na ang MMDA sa DOTR kamakailan upang i-address ang issue ng pagpapaalis ng bus na iligal na nagte-terminal sa NIA Road sa Quezon City. Kaugnay nito ay sumulat si MMDA Chairman Attorney Romando Artes kay DOTR Acting Secretary Giovanni Lopez. Ito ay hinggil sa parking violation, congestion at obstruction na idudulot ng mga hindi otorisadong terminal na ito. Sa ilalim kasi ng orihinal na ruta, ang mga naturang bus ay dapat pumarada sa PTEX at hindi sa NIA Road. Nakasaad din sa liham na bagamat ang MMDA ang nagpapatupad ng mandato, hiniling ni Artes na iwasan ng DOTR ang mga pahayag sa social media na nagbibigay ng impresyon na ang ahensya ang tanging may pananagutan sa isyung ito. Nakatakdang magpasya ang Commission on Elections o COMELEC ngayong Miyerkules kung ipagpapaliban ang kauna-unahang Bangsamoro Parliamentary Polls matapos maantala ang paghahanda dahil sa utos ng Korte Suprema. Ito ay upang masigurado ang kaligtasan at seguridad ng mga botante. Tunghayan ang ulat mula rito. Ang una namin gagawin ay yung first stage, dapat may deklarasyon muna kung tuloy o hindi ang October 30. Ang pangalawa po is kahit na hindi mo naman i-fix kaagad kung ang deklarasyon mo ay postpone, kahit hindi mo muna i-fix yung period kasi hindi mo naman po alam kung kailan na i-issue yung desisyon ng Korte Suprema o yung lifting ng TRO ng Korte Suprema kung sakali man na magkakaroon ng lifting ng TRO. Ito ang naging pahayag matapos ang nakatakdang pagpasya ng COMELEC o Commission on Elections kung ipagpapaliban pa ba ang unang Bangsamoro Parliamentary Elections. Ayon kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, magpupulong ang 7 miyembro ng COMELEC NBank upang desisyonan ang usapin. Kung saan sinabi ni Garcia na posibleng ilabas ang desisyon ngayon o sa susunod na araw. Matatandaan sinuspende ng COMELEC ang lahat ng paghahanda para sa halalan noong September 17. Ginawa ito bilang pagsunod sa Temporary Restraining Order o TRO ng Korte Suprema laban sa pagpapatupad ng Bangsamoro Autonomy Act o BAA No. 77. Ang nasabing batas ay muling naghahati ng 7 pwesto na orihinal na nakalaan sa lalawigan ng Sulu. Dito ay pinahayag ni Garcia na walang malinaw na batas na gumagabay sa distribusyon ng parliamentary districts. Kaya't inirekomenda ng Project Management Office at Law Department ang posibleng pagpapaliban. Tumanggap din ng COMELEC ng position papers mula sa iba't ibang stakeholders. Karamihan sa mga ipinasa ay pabor sa pansamantalang pagpapaliban ng halalan. Binigyan din ni Garcia na ang nakabimbing kaso sa Korte Suprema at ang umiiral na TRO ang magiging batayan ng kanilang desisyon. Nilinaw din niya na hindi nila sinisisi ang Korte Suprema sa pagkaantala ng eleksyon. Aniya, maaari namang gamitin ng COMELEC ang otoridad nitong ipagpaliban ng halalan ayon sa Section 5 ng Omnibus Election Code kung may matinding dahilan. Bahagi nito, nilinaw din ni Garcia ang sakaling magiging dahilan sa posibleng postponement. Pero nandun po sa whereas clause ng batas na ang kadahilanan ng postponement ay dahil ang postponement ay isa lang sa consequences. Isa sa mga consequences o dahil naipit na dahilan dahil nga po sa finix yung term of office ng barangay. Dati-rati po 3 taon, ngayong ginawa nilang 4 na taon na. At dahil sa 4 na taon ng ginagawa niya, magbabago po yung period kung kailan magkukonduct ng halalan. And dahil po dyan, as a consequence, kinakailangan i-reset ang eleksyon dahil doon sa pag-fix ng term na yon. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Nagbabala ang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA ukol sa huwad o nagpapanggap bilang opisyales ng ahensya para makahingi ng perang donasyon. Ayon sa PAGASA, isang report ang kanilang natanggap na may nagpapadala ng email sa isang kontraktor at nagpapakilala bilang PAGASA official na nanghihingi ng donasyon para sa isang foundation. Binigyan din ng ahensya na hindi nila ito kinukonsinte at kinasusuklaman ang ganitong panloloko. Dagdag pa nila, walang individual o grupo ang otorisadong gamitin ang pangalan ng ahensya, maging ang mga opisyal at empleyado nito. Kung may makitang parehong insidente, kaagad na ipagbigay alam sa PAGASA PIA na makikita sa inyong screen.
Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, Cebu isinailalim na sa state of calamity. Provincial Governor patuloy ang deployment ng tulong sa mga nasalanta ng lindol. Price freeze sa produktong kerosene at LPG ipinatupad sa Bogo City, Cebu. Higit 800,000 bank accounts na konektado sa flood control projects dumagdag sa ikatlong freeze order na nakuha ng AMLAC. DA natuklasan ng umano'y 75 million pesos na Ghost Farm to Market Road project sa Mindanao. Farm elections, kinakailangan paigtingin ang kahandaan para sa seguridad ayon sa COMELEC. MMDA nakikipag-ugnayan na sa DOTR hinggil sa iligal na pagterminal ng mga bus sa Nia Road. Watas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.